Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Old Testament Survey. I-minimize ko lang po itong aking content. Okay? So, pag-aralan po natin sa araw na to ang Ezekiel. At bago po yan ay panoorin po muna natin ang video na ito. Maikling kwento lang naman ito, hindi ito tatag. Okay? Ang aklat ng propetang si Ezekiel. Si Ezekiel ay isang pari na nakatira sa Jerusalem noong unang nilusob ng Babylonia ang lungsod. Hindi nila sinira ang lungsod, pero dinala nila ang unang grupo ng mga Israelita para maging bihag. At kasama dito, si Ezekiel. Nagsimula ang libro 5 taon pagkatapos ng lahat ng yon, at nakaupo si Ezekiel sa tabi ng isang patubig malapit sa kampo ng mga Israelitang binihag. Ito ang ika-30 kaarawan niya. Ang taon na dapat ay itatalaga siya bilang pari sa Jerusalem. Tapos, biglang nagkaroon ng pangitain si Ezekiel. Nakakita siya ng makapal at madilim na ulap. Papalapit ito at sa loob ng ulap ay may 4 na kakaibang nilalang na nakabukas ang mga pakpak. At nagpapang-abot ang mga ito. May 4 na mukha ang mga nilalang na ito at may nakita siyang 4 na gulong, isa sa ilalim ng bawat nilalang. At nakita niyang binubuhat ng mga pakpak ng mga nilalang ang isang nakasisilaw na tungtungan at may trono sa ibabaw nito. Tapos, may nakaupo sa trono na yun na parang tao, nagliliwanag at nababalot ng apoy. At biglang naisip ni Ezekiel ang kanyang nakikita. Tinawag niya itong ang larawan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ito ang Diyos na nakasakay sa kanyang dakila at marangal na sasakyan bilang hari. Ang kaluwalhatian sa salitang Hebrew ay kavod. Ibig sabihin nito ay mabigat o sobrang mahalaga. Ginagamit ng mga sumulat ng Biblia ang salitang ito para ilarawan ang pisikal na itsura at pagpapakita ng karangalan ng Diyos kapag personal siyang nagpapakita. Ang mga larawang ito sa pangitain ay halos kapareho noong nagpakita ang Diyos sa bundok Sinai sa aklat ng Eksodo. Katulad rin ito sa mga paglalarawan sa presensya ng Diyos sa ibabaw ng kahon ng kasunduan. Iyon mismo ang pinaka-nakakagulat sa pangitain ni Ezekiel. Anong ginagawa ng kaluwalhatian ng Diyos sa Babylonia? Dapat ay nasa ibabaw ito ng kahon ng kasunduan na nasa templo sa Jerusalem. Kaya nagbukas ang unang seksyon ng libro para sagutin ang tanong na yun. Sinimulan ni Ezekiel na akusahan ng Israel ng paghihimagsik. Una, nangusap ang Diyos kay Ezekiel mula sa trono at inatasan siya na maging propeta. Paparatangan ni Ezekiel ang Israel na lumabag sa kanilang kasunduan sa Diyos ng maraming beses. Nagtiwala ang Israel sa ibang Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Umabot ito sa malawakang pang-aabuso sa lipunan at karahasan. Dahil dito, itinalaga ng Diyos si Ezekiel para bigyan ng babala ang mga tao. Ang unang pagsalakay ng Babylonia kung saan kasamang nabihag si Ezekiel ay susundan ng isa pa. Kaya ang Jerusalem at ang templo ay malapit ng mawasak. Gumamit si Ezekiel ng mga salita at pahiwatig para iparating ang kanyang mensahe. Ang mga ito ay parang drama sa lansangan. Lalabas si Ezekiel sa publiko at gagawa ng mga kakaibang aksyon. Kagaya ito ng mga talinghaga sa kanyang mensahe bilang propeta. Inutusan siyang gumawa ng maliit na modelo ng Jerusalem at ipakita ang pagsakop dito. At dapat niyang ahitin ang kanyang buhok at pagtatagain ito gamit ang itak. At ang pinakamatindi, dapat niyang gampanan ang kambing na iaalay tuwing araw ng pagpapatawad. Hihiga siya ng nakatagilid ng higit sa 1 taon at kakain ng pagkain niluto gamit ang dumi para ipakita ang nakakadiring pagkain na kakainin ng mga tao sa panahon ng pagsakop sa Jerusalem. At ang pinaka-nakakalungkot sa lahat ay ang masamang balita na binigay ng Diyos kay Ezekiel. Walang makikinig sa kanya. Tatanggihan siya ng Israel dahil sa kanilang pagrerebelde at matigas na puso. Kahawig ito ng paglalarawan ni Moses sa mga tao pagkatapos ng mga paghihimagsik sa disyerto. Sinabi niyang darating ang araw at magiging bihag sila ng ibang bansa. Talagang nakakalungkot na nasaksihan ni Ezekiel na nangyari ang lahat ng ito. Kaya malungkot na sinimulan ni Ezekiel ang kanyang tungkulin. Pagkalipas ng halos 1 taon, nagkaroon siya ng isa pang pangitain. Tungkol ito sa templo. Sa isang panaginip, inilibot siya sa loob ng templo. Nakita niya ang nangyayari doon habang wala siya. At hindi ito maganda. Sa labas ng bakuran, sa harap ng templo, nakakita siya ng malaking rebulto. Nakita niyang sumasamba ang mga pinuno ng Israel sa ibang mga Diyos.
sa labas at loob ng templo. Pagkatapos ay nakita niya ang mga kababaihan ng Israel. Sinasamba nila ang Diyos ng Babylonia na si Tammuz. Natapos ang pangitain sa pag-angat at pag-alis ng maluwalhating trono ng Diyos mula sa templo. Umaalis ito papunta sa silangan, sa lugar ng Babylonia. Kaya sa Kabanata 11, makikita natin kung bakit at paano nagpakita ang kaluwalhatian ng Diyos kay Ezekiel doon sa Babylonia. Ang pagsamba ng Israel sa mga Diyos-Diyosan at lantarang paglabag nila sa kasunduan ay hindi nakatanggap-tanggap kaya iniwan ng Diyos ang kanyang templo. Itinaboy siya ng mga tao palayo kaya itinakda niya ang kanilang pagkawasak. Pero hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Imbis na iwanan, sinamahan niya sila sa pagkabihag. Kaya sa dulo ng pangitahin na ito, sa Kabanata 11, nangangako ang Diyos na ibabalik niya ang isang grupo ng mga Israelita sa lupain. At babaguhin niya sila. Aalisin ang kanilang matigas na puso at bibigyan sila ng bagong malambot na puso para mahalin nila at tunay na sundin ang kanilang Diyos. Isa itong maliit na liwanag ng pag-asa, pero mabilis itong nalunod ng katotohanan tungkol sa paparating na pagkawasak. Pero ang Kabanata 11 ay mahalagang bahagi ng libro na tumutulong para mas maintindihan natin ang disenyo ng mga susunod na parte ng libro. Ang susunod na 3 seksyon ay mga pahayag tungkol sa hatol ng Diyos. Una, sa Israel, sa mga bansa sa paligid ng Israel, at sa Jerusalem mismo. Pero pagkatapos nito, makikita natin paano pinalawak ang konklusyon ng Kabanata 11 na puno ng pag-asa sa huling 3 seksyon ng libro. Una ay pag-asa para sa Israel. Pagkatapos ay para sa mga bansa at para sa lahat ng nilikha. Ang Kabanata 12 hanggang 24 ay nakatutok sa hatol ng Diyos na darating sa Israel. At ito ay koleksyon ng magkakaibang tula at salaysay. Ipinakita dito ang hilig ni Ezekiel sa paggamit ng talinghaga at mga halimbawa. Inilarawan niya ang Israel na isang sunog at walang silbi na patpat, bilang taksil na asawa, isang nabitag at mapanganib na leon, at bilang 2 mahalay na magkapatid na babae. Ang lahat ng ito ay naglalarawan sa walang kwentang pagtataksil at pagsamba sa Diyos-Diyosan na nagbubunga ng paghawasak ng Israel. Sa seksyon na ito, kumikilos si Ezekiel na parang isang abogado. Nagsimula siya sa pagpapaliwanag ng karapat-dapat na parusa sa Jerusalem pagkatapos ng mahabang panahon ng paglabag sa kasunduan. At kahit na buhay pa ang pinakamatuwid na mga tao sa mundo gaya nila Noah, Daniel o Job at manalangin sila para iligtas ng Diyos ang Israel, hindi papakinggan ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Masyadong huli na ang lahat. Kaya ang totoo, dahil mabuti ang Diyos, kailangan niyang ipatupad ang katarungan sa henerasyon na ito ng Israel. Hindi na maiiwasan ang pagkabihag. Umabot na ang Israel sa pinakadulo. Kasunod nito, nag-focus si Ezekiel sa mga bansang nasa paligid mismo ng Israel. At pagkatapos ay sa 2 pinakamakapangyarihang bansa sa rehiyon, ang Egypt at Tyre. Sumama ang Israel sa alyansa ng mga bansang ito at sinamba din ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya pinaratangan ng Diyos ang mga hari ng Tyre at Egypt na mayabang dahil tinuring nila ang sarili nila ng mga Diyos na nagdedesisyon kung ano ang tama at mali batay sa sariling pananaw nila. Sinisingil ngayon ng Diyos ang mga haring ito dahil sa pagmamataas at inihayag na gagamitin niya ang Babylonia para ibagsak sila. Haharapin nila ang hatol ng Diyos katulad ng lahat. Kasunod ng matinding seksyon na ito ay ang maikling kwento sa Kabanata 33. Nagpakilala kay Ezekiel ang isang bihag na nakaligtas mula sa Jerusalem. At ibinalita niya na sinalakay na ng Babylonia ang lungsod ng Jerusalem. Bumagsak na ang lungsod at winasak ang templo. Nagkatotoo ang malagim na mga babala ni Ezekiel. Pero alalahanin ng dulo ng Kabanata 11. Hindi ito ang katapusan ng kwento. Kaya ang disenyo ng natitirang bahagi ng libro ay para saliksikin ang pangitain na pag-asa ni Ezekiel. Una, para sa Israel, sa mga bansa, at pagkatapos ay para sa lahat ng nilikha. Nagsisimula ang pag-asa para sa Israel sa pangako ng Diyos na magkakaroon ng bagong David, isang Mesiyas na hari sa hinaharap, isang klase ng pinuno na kailangan ng Israel. Pero hindi pa nila naranasan kahit kailan. Ang bagong Israel na ito na pangungunahan ng Mesiyas na hari ay binubuo ng mga tao na binago. Gagamutin ng Diyos ang ugat ng kanilang problema, ang kanilang pagre-rebelde. Bibigyan niya sila ng bagong puso. Kagaya ito ng pangako ni Moses sa dulo ng aklat ng Deuteronomio.
Sinabi ng Diyos na aalisin niya ang matigas nilang puso. Ipapadala ang kanyang espiritu sa kanyang bayan para bigyan sila ng bago at mabuting puso na magmamahal at susunod sa kanilang Diyos. Mas ipapaliwanag ang ideyang ito sa kasunod na kakaibang pangitain. Nakakita si Ezekiel ng malawak na lambak na puno ng mga tuyong buto at kalansay ng mga tao. At sinabi sa kanya ng Diyos na ito ay larawan, isang talinghaga, ng espiritual na kalagayan ng Israel. Nagbunga ang kanilang pagrerebelde sa Diyos ng pagkabihag at literal na kamatayan ng maraming tao. Pero isa rin itong paglalarawan sa kanilang namatay na ugnayan sa kasunduan. At sinabi ng Diyos kay Ezekiel na darating ang kanyang espiritu para buhayin ang kanyang bayan. Kaya umihip ang hangin at tumayo ang lahat ng mga buto at binigyan ng mga ito ng hininga at buhay. Nagkaroon ng balat ang mga buto at biglang nakita ni Ezekiel ang maraming bagong tao na nakatayo sa harap niya. Binabalikan ng pangitain na ito ang kwento tungkol sa paglikha sa mga tao sa Genesis Kabanata 2, kung saan nilikha ng Diyos ang mga tao mula sa alikabok at hininga ng Diyos. Nagrebelde ang Israel at lahat ng tao at nagresulta ito sa kamatayan. Kaya ang tanging pag-asa ay gagawa ang Diyos ng panibagong paglikha sa mga tao sa paraang pwede silang mabuhay sa loob ng mapagmahal na relasyon sa Diyos at sa kanilang kapwa. Pagkatapos solusyonan ng Diyos ang kasamaan sa puso ng sarili niyang bayan, may ilang issue pa rin na hindi nasasagot. Halimbawa, anong gagawin niya sa kasamaan na laganap pa rin sa mga bansa? At ano ang kinabukasan ng tahanan ng Diyos sa templo? Tungkol dito ang panghuling dalawang seksyon ng libro. Nauna muna ang Kabanata 38 at 39. Makikita dito ang pangako na lubos na tatalunin ng Diyos ang kasamaan ng mga bansa. Binigyan ito ng katauhan sa isang pinuno na si Gog mula sa lupain ng Magog. Kinuha ang pangalang ito sa isang listahan ng angkan sa mga sinaunang kaharian at lupain mula sa Genesis Kabanata 10 at tungkol ito sa mga makapangyarihang bansa noong una. Ginamit ni Ezekiel ang sinaunang pangalan na ito sa Biblia bilang paglalarawan sa kahit ano o sa lahat ng mararahas na kaharian. Malalaman natin na pumasok si Gog sa alyansa kasama ang 7 bansa mula sa lahat ng 4 na direksyon ng kompas. Malinaw na isa itong simbolo na kumakatawan sa lahat ng bansa. Makakatulong din ito para maintindihan natin bakit inilarawan ni Ezekiel si Gog gamit ang mga simbolo na una niyang binanggit sa libro na tumutukoy sa mga hari ng Tyre at Egypt kay Pharaoh. Para kay Ezekiel, si Gog ang kumakatawan sa lahat ng pinakamasama at pinakamarahas na tao sa Biblia. Si Gog ang pinakasimbolo ng paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Ang pangunahing kwento sa mga kabanatang ito ay kinukontra ni Gog ang plano ng Diyos na ibangon muli ang kanyang bayan. Kaya katulad din ng Pharaoh sa kwento ng Exodo, parating si Gog para wasakin ang mga tao. Pero ibubuhos ng Diyos ang parusa niya kay Gog. Marami itong eksena na hindi maganda kung literal na babasahin at pagsusunod-sunurin. Kasi una, nilamon ng lindol ang mga hukbo ni Gog. Pero pagkatapos ay tinupok sila ng apoy sa dalawang magkaibang pagkakataon. At pagkatapos nito, dumating ang Diyos para salakayin si Gog at ang kanyang hukbo sa kapatagan. Hindi sila inilibing sa loob ng maraming buwan. Malinaw na puno ang mga eksenang ito ng simbolo at paglalarawan. Ginamit dito ni Ezekiel ang buong kakayahan niya bilang isang makata para ipakita na nakahanda ang Diyos na tuluyang puksain ang kasamaan ng tao na sumisira sa kanyang mundo para makagawa siya ng bagong nilikha. At kapag napuksa na ang kasamaan sa mga bansa, ipapakita sa huling seksyon ng libro ang pagbabalik ng presensya ng Diyos balang araw sa kanyang bayan at sa kanyang templo para ibalik sa ayos ang lahat ng nilikha. Unang natanggap ni Ezekiel ang mahaba at detalyadong pangitain tungkol sa bagong templo at bagong lungsod. Ipinakita sa kanya ng isang gabay sa langit ang paligid ng bagong templo at mas malaki at mas nakamamangha ito kaysa sa templo ni Solomon. Mayroon itong bagong altar, bagong mga pari, at talagang bagong sistema ng pagsamba. At pagkatapos ng detalyadong pag-iikot na ito, bumalik ang maluwalhating trono ng Diyos na nakita niya sa unang pangitain at pumasok ito sa bagong templo. Ngayon, ang ibig sabihin ng mga pangitain nito sa templo, ang naging ugat ng mga debate sa mahabang panahon. Naniniwala ang ilang Kristiyano at Hudyo na bumabasa ng kwento na literal na matutupad ang pangitain na ito balang araw. At taglay ng mga kabanatang ito ang aktwal na mga blueprint ng bagong templo na itatayo pagdating ng Mesiyas para itatag ang kaharian ng Diyos. Pero maraming mga Hudyo at Kristiyano ang naniniwala na ang pangitahing ito, tulad ng iba pang mga pangitain ni Ezekiel, ay puno ng mga simbolo. At inilalarawan ng mga ito ang realidad ng pagbabalik ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan sa ilalim ng paghahari ng Mesiyas. Pero hindi kinakailangan sa anyo ng isang aktwal na gusali.
Kahit anong pananaw ang paniniwalaan mo, mahalagang malaman mo na kahit kailan ay hindi tinawag ni Ezekiel ang lungsod na Jerusalem. At ipinapakita ng Kabanata 47 at 48 kung bakit. Nakita ni Ezekiel ang maliit na bukal na dumadaloy mula sa pintuan at mga hagdan ng templo. At bigla itong naging rumaragas ang ilog. Dumadaloy ito palabas ng templo at ng lungsod papunta sa disyerto. Papunta sa pinakatuyong lugar sa planeta, ang lambak ng patay na dagat. At pagkatapos ay nag-iwan ito ng mga puno at bagay na may buhay sa lahat ng dinaanan nito. At ang patay na dagat ay naging buhay na dagat na punong-puno ng mga halaman at hayop. Ang lahat ng larawang ito ay nanggaling sa Hardin ng Eden, sa Genesis Kabanata 1 at 2. Kaya makikita natin na talagang malawak ang kahulugan ng pangitain ni Ezekiel. Ang plano ng Diyos mula sa simula ay ibalik ang lahat ng tao at lahat ng nilikha sa kanyang presensya na nagbibigay ng buhay. Kaya nagwakas ang libro sa pangalan ng Hardin na Lungsod. Naroon ang Panginoon. Nagtapos sa mga pangitain ni Ezekiel na puno ng pag-asa para sa bagong hinaharap. Mga bagong tao na nakatira sa bagong mundo at pinapakilos ng Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Ito ay mundo na punong-puno ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. At tungkol dyan, ang aklat ng Ezekiel. Okay, so let's move forward para po sa ating Book of Ezekiel. Tahan po natin yung ating introduction. So unlike many other books of the prophets, the Book of Ezekiel has never been seriously questioned as to its authenticity or authorship. It plays an important part in God's revelation to Israel and shows clearly once again that God can use the individual characteristic of people to serve His purpose. So among doon sa lahat ng mga aklat, no, sa Bible, ito hindi ito masyadong pinagtatakahan ng mga tao. At kumbaga parang sa ibang mga aklat, no, kung may katotohanan ba ito, kung sino ang sumulat nito, may mga questions ang mga tao. Ang Book of Ezekiel hindi po. Kasi ito po ay mismong isinulat ni Ezekiel, kagaya ni Ezra, no, yung Book of Ezra. Hindi rin masyadong question yun yung authenticity or authorship nun. Kasi mismo sila ang author. At in-specify nila ito sa kanilang mga sulat na sila talaga ang gumawa. So, si Ezekiel, ganun din ang ginawa niya sa chapter 1 ng Ezekiel. Pinakilala niya ang sarili niya na siya ito at siya ang sumulat nito. At ito ay recorded, parang sabihin na nating diary ni Ezekiel. Okay? Kung ano ang nangyari sa Israel at ano yung mga prophetic messages ng Lord para sa Israel. So, the book of Ezekiel is generally ignored. Ini-ignore ito ng mga maraming Kristiyano. Hindi ng mga Israelite kasi sa Israel wala talagang question kasi nakita naman nila, kasama nila si Ezekiel at alam nila na ginamit talaga si Ezekiel ng Diyos. Dahil dating pari ito, mamaya makikita niyo po. This is possibly due to the supposed problems with the first chapter, but we must not let the details of the vision in Ezekiel 1 put us off reading this great book. Kasi doon sa chapter 1, no, base doon sa ating napanood kanina, kung babasahin niyo po doon, nakakita kasi ng vision itong si Ezekiel. At yung mga vision niya, sandali lang, usap ko lang yung puwang ko. Yung doon sa vision niya, nakita natin doon yung mga kakaibang mga nilalang, no, na tinukoy niya mga cherubim. Pero kakaiba kasi may 4 na face ito sa bawat isang nilalang, ano, at napakalawak ng kanilang mga pakpak. At kung ano-ano pa na minention ni Ezekiel sa kanyang sulat, kasi more on patalinghaga ang kanyang sulat. More on prose, na parang patula na patalinghaga. Ganon ang pagkakasulat ni Ezekiel. Kumbaga, kung hindi malalim ang iyong spiritual na kaalaman at wisdom, at hindi talaga yung Holy Spirit ang nagbigay sa iyo ng wisdom, paano i-interpret yung sulat ni Ezekiel, hindi mo mauunawaan ito. Magmamali ka ng interpretation kapag binasa mo ang Book of Ezekiel. Kaya nga, maraming mga Kristiyano ayaw gamitin itong Book of Ezekiel. Dahil sa kakaibang istorya, kakaibang mga nilalang na mga nakikita niya, na naikwento niya. Para kung iisipin mo, totoo kaya yun na nakita niya yung ganong vision o baka haka-haka niya lang, etc. etc. Ano? So, next, puntahan natin. The author is the prophet Ezekiel, a priest, a son of Buzi. Sino si Buzi? One of the head priests nung panahon ng bago sila makaptive ng mga Babylonian. At mababasa natin dito sa Ezekiel chapter 1 verse 3. At tinawag yung kanyang pangalan bilang God will strengthen or God strengthens. God tells him that the people will not listen to him. Totoo naman. As in, kahit naman sinong propeta,
Hindi naman talaga pinakinggan kahit nga si Prophet Jeremiah eh. Kaya nga, di ba, umiyak doon sa nakaraan nating study, yung Jeremiah and Lamentation, nakita natin doon, no? Na talagang umiyak na nga lang itong si Jeremiah eh. Kasi hindi talaga nakikinig na. As in, bingi na talaga, bulag na talaga, matigas na talaga ang ulo at mga puso ng mga Israelites. Sana hindi tayo ganyan, ano, ng mga Kristiyano na, kumbaga, sana tayong mga Kristiyano, madali pang hilutin eh. Madali pang bigyan ng pag-aaral ng salita ng Lord. Huwag po nating patigasin ang ating mga puso gaya ng mga Israelites na ayaw na makinig sa salita ng Diyos. Huwag po sana mangyari sa ating lahat yan. Amen? So, he is the priest before captivity to Babylon. However, God changed the direction of his life, and although called to be a priest, he was served to God as a prophet. So, umupo siya bilang propeta noong after po nilang makaptive sa Babylonian. Before, siguro mga a year before makaptive sila ng mga Babylonian. Kasi nagpaiwan pa ng mensahe si Ezekiel na ito ang mangyayari sa mga Israelites. So, dati siyang priest noong nasa Jerusalem pa sila at wala pa sila sa lugar ng pagkawasak at wala pa sila doon sa lugar ng mga Babylonian. Okay? So, dati siyang priest and then naging prophet siya. At siya din ay known na isang propeta na siya yung pinakain ng Lord ng scroll. Sabi ng Lord, kainin mo ito. Itong scroll na to, itong mga manuscript na ito. At nung kinain niya, sabi niya, ang sarap ng lasa, lasang honey. Oh? Okay. He is 25 years old when they were captive by the Babylonians in 597 BC and was given the seat of prophetic office by the age of 30. So after 5 years, no? So, naging priest siya at the age of, sabihin na natin 20 years old. And then, naging priest siya for 5 years. And then, after 5 years, nagkaroon ng captivity. Bago yung captivity, naging prophet muna siya. No? And then, nagkaroon ng captivity at his age of 30 years old. After Jeremiah died. Noong namatay na si Jeremiah, si Ezekiel ang humalili sa kanya. Okay, next. When it was written and how it was written, it's generally accepted that the date the book was written is somewhere between 593 BC to 562 BC. So Ezekiel prophesies seem to be dated around the exile of King Jehoiakim. So si King Jehoiakim after, no, na siya ay maitapon na sa Babylonia, tsaka itong si Prophet Ezekiel nagsalita. O, ito yung mangyayari sa inyo. At yan ay pagkatapos na ni Prophet Jeremiah. After na lumuha si Jeremiah ng pagkahaba-habang taon, no? Alam niyo lahat ng mga prophet, isa lang naman ang gusto nila eh. Kung bakit nila sinasabi yung mensahe ng Diyos. Gusto nila kasi mabago yung tao. Bagamat matalim yung kanilang pagsasalita. Bagamat hindi mo talaga makakain yung bawat sasabihin ng mga propeta. No? Ganun kasi sila dinisign ng Lord eh. Yung wala silang takot magbitaw ng mga correction and rebuking para lang ang tao manumbalik kay God. Ganon sila katapang. Ganon sila walang pigil sa kanilang dila. Pagdating sa propesya, pagdating sa pagre-rebuke, pagdating sa pagko-correct sa isang tao or sa mga tao. Ganon sila katapang. Kaya nami-misunderstood ang ganitong office or ganitong position, no? Kasi iniisip nila, yung taong yon judgmental. Yung taong yon maparatang. Yung taong yon alam mo yon yung meron siyang, yung parang sinisabi ng mga tao na feeling niya, siya lang righteous. Parang gano'n, no? Gano'n ang kaisipan ng mga tao sa mga prophet. Kasi nga, grabe talaga sila magbitaw ng mga pananalita. As in, hindi mo talaga makakain. Kaya minsan, nakakatakot din eh, kapag ikaw ay tinawag sa mga prophet na posisyon. Parang iniisip ng iba maganda kasi nakikita mo yung nakakausap mo si God, nakikita mo yung mga vision na gusto iparating ng Lord, marami kang, alam mo yon. Pero alam nyo, isang bagay na hindi ko nagugustuhan sa ganitong, ganitong gift na binigay sa akin ng Lord. Yung mami-misunderstood ka talaga ng tao. Hindi ka mauunawaan ng tao. Pero ganun pa man, iniiyak ko na lang yun sa Lord. Kasi sinasabi ko, Lord, ikaw naman yun nagsalita, hindi ako. So, ganun po, no? At ang Ezekiel ay compiles the book almost as a journal or diary, as I have said earlier. Throughout it,
carefully dated and arranged in basically chronological order, written using prose and idioms. So, ang Book of Ezekiel, sabi ko nga sa inyo, maganda yung pagkaka-arrange nito kasi date by date. Parang masasabi mo nga talaga itong diary. Hindi kagaya ni Jeremiah, no? Doon sa sulat ni Jeremiah, patalon-talon eh. Wala talagang magandang pag-oorganisa, no? Andiyan yung half ng kanyang sulat napunta sa Lamentation. Tapos yung ibang sulat niya sa Lamentation napunta sa Jeremiah. Hindi mo na tuloy alam kung alin ang nauna at alin ang huli na isinulat niya. Pero kay Ezekiel, date by date isinulat niya. Kasi si Ezekiel po, gusto niyang itala lahat ng mga pangyayari sa buhay ng mga Israelites. Magmula ng na-prophesied yung mga sinabi niya, na sinabi rin naman ng Lord. So the book and its message, Ezekiel carried a harsh message. Sabi ko na nga sa inyo harsh talaga eh. Kumbaga hindi mo talaga matitake kung ikaw yung nakakarinig, no? Sasabihin mo talagang napaka-judgmental mo na tao. Sasabihan mong ganun si Ezekiel. So, ganun talaga. Pagka nasa prophet na position ka, asahan mo yung ganun. Kaya nga malungkot po ang posisyon ng isang propeta eh. Kasi sila, nag-iisa sila. Wala nakakaunawa sa kanila. Kaya minsan maiiyak ka na lang talaga. Ako nararanasan ko po yan. Maiiyak ka na lang. Minsan, madidisappoint ka kasi hindi ka pakikinggan. Minsan talagang gusto mo na lang maniris ng tao kasi ayaw nilang pakinggan yung salita ng Diyos. Ayaw nilang pakinggan yung correction at pagtutuwid ng Diyos. Pero ganun pa man, may paraan ang Diyos para ang tao makinig. Okay? So, ano po sabi dyan? Harsh message to his people and was often unable to give it because he identified so much with them. At the same time, he was a bit of an extrovert and used allegory, figures, and symbolic action and language to enhance his message. Alam mo yan, yung para lang maunawaan ng tao, kailangan niyang i-act out. Yung, halimbawa, kailangan niyang talian yung sarili niya at kunwari mahiga sa sahig at sabihin na ganito ang mangyayari sa Israel. Yung alam mo yun, yung kailangan niyang i-demonstrate kung ano yung mga nakita niya na vision para lang maintindihan ng mga Israelite ang mga mangyayari sa kanya. Actually, meron pa nga siyang isang kwento na kung saan nakita niya sa kanyang vision na ang mga Israelites ay kakain ng tae. Which is, totoong nangyari yon. Kasi sa land of Babylon, hindi talaga sila pinakakain. As in, matindi talaga yung kaya nga dumating sa point na kailangan pa nilang katayin ang kanilang anak. Makakain lang yung kanilang mga anak na iba. Ganong katindi yung suffering na dadanasan nila dahil sa kanilang katigasan ng ulo at katigasan ng puso na ayaw makinig sa Diyos. Kaya nakakatakot po pag ayaw mong makinig eh. Darating ang araw, isa-suffer mo po yun. Ngayon, nagtatago ka sa Bible study. Ngayon, lumalayo ka sa Bible study. Ayaw mong makinig ng mensahe ng Lord. Pero darating ang araw, kapag hindi ka nakinig ng message ni Lord at hindi mo yun isinapuso at hindi mo talaga isinagawa yung pagtutuwid ng Diyos, darating ang araw, parang kagaya na sinabi ni Ezekiel, kakain ka ng tae. Matindi yun. No? So, there are two major parts in the book from the book of Ezekiel. One is the approaching fall of Jerusalem, where the basis are the issues of social injustices made by Israel, idolatry, idolatry sa dito sa mga kasalanan ginawa nila, being a spiritual prostitute. Spiritual prostitute po hindi as in literal na prostitute. When you say prostitute, kailangan nilang ibenta yung kanilang nation para sa ibang nation. Ganon sila katindi, no? Nag-prostitute na sila. At naging adulterous nation sila. Hindi rin po ito literal, kundi spiritual adultery. Anong ginawa nila? No? Hindi nila bayan. Pero doon sila, alam mo yon parang nakikipangasawa, spiritually. Okay? And there are other sins. Meron pa silang mga other sins na hindi na naitala, na hindi talaga nagugustuhan ng Lord. Like for example, nag-o-offer sila ng mga patay na bata, no? Para lang sumamba doon sa idols. Ganun katindi yung mga nangyari. So, pero, ang book na ito, kagaya ng book of Jeremiah, no? Meron din isa pang major event na gusto mangyari ang Lord. Ano yon? Yung i-restore niya ang Israel after 70 years of captivity. Kailangan nilang mag-antay. Pero ang sabi ni God, no, sa mga prophets na dumaan, yung mga makakabalik
doon sa kanyang bayan, makakabalik uli doon sa Jerusalem, ay yung mga taong naging faithful lang sa kanya. Mantakin niyo yun, 70 years. Yung iba namatay, yung iba talagang wala na nangyari sa kanila, no? Talaga inalipin na sila panghabang buhay. Walang naging blessing sa kanila dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Ayaw nilang makinig doon sa mga salita ng Panginoon. Kaya ano sabi ni Lord? Ang pababalikin ko lang sa Jerusalem, ang muli ko lang ibibless yung mga sumusunod lang sa aking salita. Kaya nakakatakot po talaga pagka hindi tayo nakikinig, inaayawan natin yung gawain, inaayawan natin mag-aral ng salita ng Lord, nakakatakot po yan. Hindi po ako nagsasalita, kundi si God. At sana may unawaan ito ng bawat isa. Amen? So ilan na yung libro sa Old Testament na inaral natin, na kapag hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos, meron at meron nangyayari sa kanila, sa mga Israelites. Remember, yung bansa na dating 12 tribes, nahiwalay, 2 nation na lang yung natira among doon sa 12 tribes kasi yung 10 hindi sumunod sa Diyos. Hindi sumunod sa covenant nila kay Lord. Hindi nakinig sa mga mensahe ng Diyos. Kaya lahat sila, yung 10 na yon, wash out. 2 lang ang natirang lahi. At yung 2 lahi na to, ito yon, yung dadaan sa captivity ng Babylon. Kaya lang ang problema, doon sa 2 tribe na nga lang natitira, yung ilan lang doon ang muling pababalikin ng Diyos sa Jerusalem. Kasi yun lang mga naging faithful sa Lord kahit na dumaan sila sa 70 years of captivity. Nanatili sila sa Lord. Nanatili silang kumapit doon sa pangako ng Diyos na darating yung restoration sa kanila. At hindi lang sa kanila kundi sa buong bansa. Sabi ng Diyos doon sa Ezekiel, sa Book of Ezekiel, sabi niya, babaguhin ko ang puso ng mga taong ito. Yung mga taong pababalikin ko doon. At sila ngayon ang magiging apoy, liwanag ng sanlibutan. Kung manggagaling sa kanila ang salvation para sa buong mundo. At nangyari po yun through Jesus Christ. Amen? Now, next, puntahan natin. Themes. Ano ang themes na ito? One of the major themes running through the book is the sovereignty of God in over 60 places. We find the phrase, they shall know that I am the Lord. Ito nakakatakot dito. At makikita ng mga taong ito. Sabi ni God, makikita ng mga taong ito na ako ang Diyos. Grabe, no? Kailangan pa bang sabihin ng Diyos yan sa atin ngayon? Na makikita mo, Eva, na ako ang Diyos. Makikita mo, Edna, na ako ang Diyos. Makikita mo, Connie, na ako ang Diyos. Makikita mo, Russell, na ako ang Diyos. Makikita mo, Melissa, na ako ang Diyos. Makikita mo, Hannah, etc., etc. Ano mang pangalan mo? Makikita mo that I am the Lord. Amen? Wala nang kalusot ang tao nito pagka nagsabi na ang Diyos ng ganyan. Another theme is that of the holiness of God, shown in that He cannot dwell in the temple, which is the center of false worship. So in Ezekiel chapter 8 and Ezekiel 43, God will demand holiness of people when He promised them a future. Ito ang ano sa ating Panginoon eh. Gusto mong mabless? May katumbas yan ang pagsunod. Gusto mong magkaroon ng na makabalik kayo sa bayan ng Jerusalem? May dapat kayong gawin. So, ibig sabihin, hindi ka i-bless ng Lord kung hindi mo gagawin yung isang bagay. Para i-bless ka ng Lord, kailangan mong may masunod sa Panginoon. Kaya lang ang problema, gusto natin lagi may blessing, pero ayaw natin ng pagsunod. Tama po ba ako? No? Gusto natin isagutin tayo ng Lord doon sa mga prayers natin, pero ayaw naman nating sumunod doon sa mga pangungusap. Sino kaya kanina umaga ang nakapagbasa ng Genesis? No? May video na yon, hindi nyo na babasahin. Hindi na kayo magbubukas ng Bible. Pakikinggan nyo na lang kung ano yung nilalaman ng salita ng Diyos. May nakinig ba? No? Ganun tayo ganun tayo sabihin na natin unrespectful sa Panginoon. Ganun po tayo. Amen? Yung isusubo na lang sa'yo, yung pagkain na hinihain ng Diyos, ayaw mo pa. Tama? Kasi ganun po tayo katigas ang ulo. Pero naghahangad tayo ng blessing. Tapos pag hindi tayo blessed ng Lord dahil suwail tayo,
Anong ginagawa natin? Nagtatampo tayo sa Diyos. At sinasabi natin, Lord, hindi ka marunong makinig sa akin. Who are we to demand from God? Sino tayo para mag-demand sa Lord? Wala ka pang ginagawa. Gusto mo ma-bless ang ministry mo? Therefore, gawin mo ito ng tama. Natatandaan niyo po yung Sunday worship na lesson ko, yung running the race? Hindi pwedeng tumatakbo tayo sa ating takbuhin ng pananampalataya, pero meron tayong sinasagasaang tao. That is not faithfulness. When we say faithfulness, malinis ang konsensya mo na tinatapos mo ang takbuhin mo. Amen? So, do not expect na i-bless ka ng Lord kung hindi ka naman marunong sumunod. Amen po ba? Matuto muna tayong sumunod para i-bless tayo ng Diyos. Okay, what is the chronological message? Ezekiel chapter 1 to 11. Ito po yung, mababasa natin dyan yung commissioning, yung sign acts. When we say sign acts, yung mga symbolic na mga nakikita ni Ezekiel. And God's departure from the temple. Yung lumisan yung presensya ng Diyos. So napanood niyo yung kanina, no? And then Ezekiel chapter 12 to 24, warnings of Israel coming judgment. And Ezekiel 25 to 33, judgment on the nation and the destruction of Jerusalem. And Ezekiel chapter 34 to 37, coming hope after exile. Ezekiel chapter 38 to 39, God defeats Gog, a king representing even nation. So, sino si Gog, sino si Magog? Kasi nabanggit yan dyan sa Ezekiel. Actually, pagdating sa Revelation, na-mention din yan ni John. No? Kasi yung yung bagong henerasyon ng propeta. Okay? Sa New Testament. At minention niya yung Gog and Magog maglalaban. At natalo ang Gog. Sino yung Gog? Yung Babylonia. At sa Revelation, sino ang Gog? Actually, yung pa din. Okay? Yung susulpot na bagong Babylonia. Hindi natin alam kung anong nation yan. Pero may bagong Babylonia na susulpot na matatalo pa rin ng Lord. So, in Ezekiel chapter 40 verse 48, makikita doon ang vision of restored temple and renewed creation. Nangyari po yan? Yes. Sa panahon ni Ezra at Nehemiah, nangyari po na naayos na nila. Nakabalik na yung mga faithful remnant. At yung faithful remnant, sila po yung nag-restore ng temple at saka ng wall of Jerusalem. Amen? So, ang ganda basahin po ng Old Testament. Ewan ko lang kung nagugustuhan ninyo. Pero ako po, gustong-gusto ko pong binabasa ang Old Testament. Nung ako po ay siguro after na mag-asawa kami ni Reb, sinimulan ko uling basahin yung Bible, book to book. At ine-explain ko pa nga yung kay Reb habang binabasa ko yun. No? At sinasabi ko sa kanya, ganito pala ang nangyari. Ganyan, ganito. So, sinasabi ko yung kay Reb. Maganda pong basahin. At sana ma-enjoy nyo rin ang pagbabasa ng Bible. Amen? Kasi kung love mo talaga si Lord, love mo yung kanyang mga salita. Amen po ba? Hindi ka magsasabi na ayaw ko magbasa, ayaw ko mag-aral. Amen? So, let's go to the foreshadowing. Ezekiel chapter 34 is the chapter wherein God denounces the leaders of Israel as false shepherds for the poor care of His people. Grabe, no? Alam niyo sa book of Ezekiel, ang sabi ng Diyos, pananagutan mo kapag ang kapitbahay mo ay hindi mo sinabihan ng salita ng Diyos. Doon po na isulat yun. No? Basahin niyo po ang Ezekiel chapter 34. Makikita niyo po doon yung pagiging good shepherd at bad shepherd. Mababasa niyo po yun doon. Makikita niyo po doon ano ang kahihinatnan ng tao na ayaw mag-share ng gospel ni God. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid, share the gospel. Hayaan niyo po na makilala ng tao kung sino si God. Huwag kayong mahiya. No? Tayo kasi hiyang-hiya tayo Pagdating sa, alam mo yon yung ipapakilala mo si God sa ibang tao. Parang, ang dating sa atin, tayo yung yung ayaw nilang kausapin or ayaw nilang tanggapin. Huwag ganun mga kapatid. Huwag tayo mag-isip ng ganun. After you share the gospel, kung hindi nila tanggapin ito, sabi nga ng book of Ezekiel sa chapter 2 and 3, sabi ni Lord, hindi ka nila pakikinggan. Pero kahit hindi ka nila pakinggan, ang hindi nila pinakikinggan ay ako bilang Diyos. Kaya mananagot sila sa akin. Yun ang sabi ni Lord kay Ezekiel. Sabihin mo lang. No? Walang masama. Sabihin mo yung salita ng Panginoon. Kung ano ang nais iparating ng Diyos na kasasapitan ng tao once na hindi sila lumapit sa Diyos. Sabihin mo lang yun. Ngayon, kung hindi sila makinig, pananagutan na nila yun sa Lord. Alis ka na doon. No? Kasi ang sabi na Ezekiel 34, kapag hindi mo ito sinabi, pananagutin ka ng Lord sa bawat kaluluwa na hindi mo sineran.
Amen? Halimbawa, may nakilala kang tao, sharean mo. Sabihan mo kung ano ang salita ng Lord. Dahil dinala yan ng Lord sa iyo. Responsibilidad mo na i-share ang gospel sa kanila. Okay? So, instead of caring for the sheep of Israel, they cared for themselves. They ate well, were well clothed, and well cared for by the very people they had been placed over. By contrast, Jesus is the good shepherd who lays down his life for the sheep and who protects them from the wolves who would destroy the flock. In verse 4 of chapter 34 ng Ezekiel, describes people whom the shepherd failed to minister to as weak, sick, injured, and lost. Jesus is the great physician who heals our spiritual wounds. By his death on the cross, he is the one who seeks and saves that which is lost. Amen? So, hayaan po natin na ang Diyos ang maghusga doon sa tao. Basta share lang natin yung salita. Okay? So, in our conclusion, the book of Ezekiel calls us to join in a fresh and living encounter with the God of Abraham, Moses, and prophets. We must be overcomers or we will be overcome. Pagwagian po natin ang laban. Sila nga 70 years na lumalaban. So, ilang taong ka na ngayon? Kung ikaw ay 50 years old plus 70, baka hindi naabutin ang panahon mo. Baka kunin ka na ng Lord, no? After 20 years, kasi 70 years old ka na nun. So, hindi ka na umabot sa 70 years ng hardship. Pero pagwagian mo, tapusin mo ang laban na ito, na tinatapos mo, nang malinis ang konsensya mo, na nagpapatuloy ka sa Lord, nagsishare ka ng gospel, at nananatili kang nakikinig ng salita. Amen po? If you want to be blessed, if you wanted God to restore you in heaven, or you wanted to have an eternal life in heaven, gawin mo po na maging masipag sa ating Panginoon. Amen? So, to let God direct us, Ezekiel challenged us to experience a life-changing visions of God's power, knowledge, eternal presence, and holiness. To let God direct us, to comprehend the depth of the commitment to evil that lodges in each human heart, to recognize that God holds his servants' responsibility for warning wicked men of their peril, to experience a living relationship with Jesus Christ, who said that the new covenant is to be found in his blood. So mga kapatid, ang book of Ezekiel ay pagpapakita po sa atin that Jesus is the only way para masave tayo. Yung sinabi ni Ezekiel, yung sinabi ni Jeremiah, sinabi ni Ezra, sinabi ni Nehemiah, sinabi pa ng ibang mga propeta na darating ang araw, i-restore ng Lord ang Israel at ang buong mundo sa pamamagitan ng isang dugo na mararatay sa krus ng Kalbaryo. Totoo po yan. Nagawa po yan lahat ni Jesus Christ. Mga kapatid, bagamat ang Book of Ezekiel at ang iba pang mga books ay punong-puno ng pagpapaalala ng warning ng Lord sa ating lahat. Sana mga kapatid, yung warning na yan ay hindi lang po manatili sa utak. Manatili dapat ito sa ating puso. Ako mga kapatid, nagkakasakit din. Sa totoo lang, may mga pagkakataon din sa buhay ko na ayaw ko munang magturo. Kaya lang pagka sinasabi ng Lord sa akin na huwag mong tignan yung kapaguran mo. Huwag mong tignan yung nangyayari sa sitwasyon sa buhay niyo. Magpatuloy ka na mag-share ng gospel, magpatuloy ka na magturo, magpatuloy ka na ipaalala sa kanila ang aking mga salita. Pagka naiisip ko yon, Lord, paano kaya yung aking pamilya? Paano kaya kami? Gusto kong magkatrabaho na Panginoon. Pero pag naiisip ko ang kalagayan ng mga tao, na sila ay mapiperish, sila ay mapupunta sa impyerno, naiiyak naman din ako. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na sa buhay namin, ng pamilya ko. So, there are times na nagpipray pa din ako, nabigyan ako ng mapagkakakitaan para po sa ikabubuhay ng aking pamilya. Meron pa din akong ganong desire. Pero, hindi naman ibig sabihin nun, aalisin ko na sa puso ko yung inatang na trabaho ng Diyos para sa akin. Amen. Mahirap po ang posisyon, ang mga nasa posisyon. Hindi ganun kadali. Pero, sana maunawaan ng bawat isa yung bigat na ito na dinadala ng mga taong ito na tinawag ng Diyos. Suklian nyo din po naman. Amen? Ng pagsunod. Hindi namin ito ginagawa dahil sa aming sariling gusto. Ito po ay ginawa namin dahil gusto namin sumunod sa aming Diyos. Okay? So,
If you really wanted to be blessed by God, follow God. Amen po ba? So, yan lamang po yung ating lesson. Nawa, marami kayong natutunan sa gabi ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So, let us pray at tatawag po ako ng isa sa mga mananalangin sa atin.